Okay, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-compute ng area ng trapezoid. Ngayon, ang formulang ginagamit natin sa trapezoid ay area equals B1 plus B2 times height divided by 2. Ngayon, dito sa trapezoid natin, kailangan natin hanapin ang area equals B1 plus B2 at height. Ngayon, ito ang area natin. Ang B1 natin ay dito sa taas. Ang B2 natin ay dito sa baba. Ang height naman natin ay kukunin natin dito. Dapat naka 90 degrees siya. Okay. Ngayon, nakita na natin kung saan nakalagay ang B1, B2 at height. Okay. Tanong. Ang B1 at B2 ay pwede bang magkabaliktad? Oo, siyempre. Dahil sa formula natin ay addition ang ginagamit natin sa B1 at B2. Okay. Ngayon, lagyan natin ng number. So, halimbawa, ang B1 natin ay 10 meter. Ang B2 natin ay 20 meters. Ang height natin ay 12 meters. Okay. I-apply natin ang ating formula. Area equals B1 plus B2 times height divided by 2. Okay. Ang B1 natin ay 10 meters. Ang B2 natin ay 20 meters. Ang height natin ay 12 meters. Okay. Ngayon, dahil naka-close parenthesis ang B1 at B2 natin, sila yung uunahin nating i-compute. Okay? 10 plus 20 equals 30. Ngayon, i-multiply natin sa height. 30 times 12 equals 360. Ngayon, ang 360 i-divide natin sa 2 para malaman natin kung ilang square meter ang trapezoid na ito. Okay. 360 divided by 2 equals 180 square meter. Yan ngayon ang laman na square meter sa trapezoid na ito. Okay? Napakadali lang, di ba? Kuya Eli, bakit hindi mo na sinukat yung dalawang side na ito? Diba dapat sinusukat yan? Kasi ganito yan. Sa pag-compute ng trapezoid, hindi na natin kailangang sukatin ang dalawang gilid na ito. Kung meron tayong B1, B2 at height. Dahil ang B1, B2 at height, yan lang ang kailangan natin para makuha natin ang square meter ng isang trapezoid. Okay? Pero maganda ang tanong mo. At dahil dyan, bibigyan pa kita ng isang halimbawa ng isosceles trapezoid. Ngayon, halimbawa, ang B1 natin ay 7 meters. Ang B2 natin ay 15 meters. Ang dalawang slant natin ay 5 meters. Sa problem na ito, sinukat na natin lahat ng perimeter. Ngayon, ang nawawala ay yung height. Yung height natin ay dito, mula sa B1 hanggang sa B2. Dapat naka 90 degree yan. Okay. Ngayon, ano ang sukat ng height? Ngayon, para malaman natin ang sukat ng height, gagamit tayo ng formula na a squared plus b squared equals c squared. Ang formulang ito ay ginagamit para makuha ang perimeter ng isang right triangle.
ang perimeter ay magkaiba sa area. Ang perimeter, yan ay ang makikita mo na guhit sa labas. Ang area naman ay itong nasa loob na sakop ng perimeter. Okay? Ngayon, bakit yan ang formulang gagamitin natin? Para pala yan sa right triangle. Trapezoid naman itong kinukompute natin. Oo, pero ganito kasi yan. Kung mapapansin ninyo, pag hinati natin yan dito, anong hugis ng triangle ito? Diba? Yan ay right triangle dahil meron siyang 90 degree angle. Ngayon, pag hinati pa natin yung isa, may dalawa tayong right triangle. Ngayon, subukan natin kumuha ng isang triangle. Ngayon, ang formula natin ay a squared plus b squared equals c squared. Ang a squared at b squared ay nandito yan kung saan nandun ang 90 degree. Ang a, pwede mo siyang ilagay dito sa baba. Ang b, pwede rin dito sa height. O pwede naman silang magkabaliktad. Ngayon, ang c squared nakalagay yan kung saan ang hypotenuse. Ang hypotenuse, makikita mo yan kung saan nakatutok ang sulok ng maliit na square na to na nagre-represent ng 90 degree, which is eto yon. Okay, ngayon kung nalilito ka bakit a, b at c squared ang nilalagay kong letter, yan kasi ang nakalagay sa ating formula. Ngayon pwede mo namang baguhin yan. Halimbawa, itong a, dahil nakalagay siya sa base, pwede mo siyang gawing b, magiging b squared dahil nasa base siya. Ang b naman na nakalagay sa height, pwede mo namang gawing h yan, magiging h squared na nagre-represent ng height. Ang c naman, papalitan ko ng letter s kasi nakaslant ang side na ito. Okay? Ngayon, ang formula natin ay b plus h equals s squared. Ngayon, lagyan na natin ng number. Ang slant natin ay 5. Ang height natin ay wala. Ang base natin ay 15 meters. Ngayon, i-double check natin kung tama ba. Ang slant natin ay 5 meters. Tama o mali? Tama. Ang base natin ay 15 meters. Tama, mali? Mali. Kasi, ang 15 meters, yan ay sukat ng buong length ng B2 natin. Ibig sabihin, buong length ay mula dito hanggang dito. Ngayon, ang triangle natin, kinuha lang natin yan sa side na ito. Ngayon, ibig sabihin, part lang siya ng 15 meters. Ngayon, ang tanong, paano natin malaman kung ano ang sukat ng base ng ating triangle na kinuha natin dito? Okay. Ngayon, balik tayo dito sa trapezoid. Sa trapezoid natin, ang B1 natin ay 7 meters. Ang B2 natin ay 15 meters. Ngayon, kung mapapansin mo, dahil hinati natin tong dalawang triangle, hinati natin siya ng 90 degree, so ibig sabihin, kung ano ang sukat ng nasa taas, ganon din ang sukat sa baba. Ngayon, dahil 7 meters ang sa taas, magiging 7 meters yung sa baba. Ngayon, dahil 15 ang haba ng ating B2 at binawasan natin sa gitna ng 7 meters, ilan kaya ang natira sa magkabilang dulo? Okay, para malaman yan, i-minus natin ang 7 meters sa 15 meters. 15 meters minus 7 equals 8. Ngayon, dahil dalawa ang triangle natin sa magkabilang dulo, i-divide natin sa 2. 8 divided by 2 equals 4. So, ibig sabihin, 4 meters ang base ng ating triangle.
Ngayon, balik tayo dito sa triangle para malaman natin kung ano yung height ng ating trapezoid. Ngayon, ang base natin ay 4 meters. Ngayon, sabi ng formula natin, base plus height equals slant. Ngayon, kung iintindihin mo ang formula natin, ang base daw, pag pinlas mo sa height, ang kinalabasan nun ay slant. Ngayon, ang problema, ang slant ay meron na. Ang height ay wala. Ang base ay meron. Ngayon, paano natin malaman kung anong number ang nilagay natin sa height para maging 5 meters ang slant natin? Kuya Eli, alam ko na kung ano ang ating height. Ang height natin ay 1. Kasi, pag ang base natin ay 4, tapos linas natin sa height na 1, ang slant natin ay 5, di ba? Oops, teka lang. Mali ang iniisip mo. Ituturo ko sa iyo kung paano ang tamang pagkuha ng height ng ating triangle. Ngayon, para malaman yan, baliktarin natin. Ang slant natin, ima-minus natin sa base para makuha natin yung height. So ngayon, ang b squared natin sa formula ay papalitan natin ng s squared. Ang h squared natin ay papalitan ng b squared. Ang s squared naman ay papalitan ng height. Ngayon, ang symbol ng plus sign na ito ay mapapalitan ng minus kasi binaliktad natin ang formula. Ang baliktad ng plus ay minus. Ang baliktad ng padagdag ay pabawas. Okay? Ngayon, ang formula natin ay s squared minus b squared equals h squared. Ngayon, okay na. Ang s squared natin ay 5 meters. Ang b squared natin ay 4 meters. Ngayon, bago natin i-minus, dahil squared sila, ay mamultiply natin sila sa kanilang sarili o multiply itself. So ngayon, dahil 5 squared yan, magiging dalawa yan. 5 times 5. Ganon din sa 4. 4 times 4. Ngayon, unahin natin yung 5 times 5. 5 times 5 equals 25. 4 times 4 equals 16. Ngayon, ito na yung time na ima-minus natin silang dalawa para makuha natin ang height. 25 minus 16 equals 9. Ngayon, dahil ang height natin ay naka-squared, hahanapin natin ang square root ng 9. Okay? Ang square root ng 9 ay 3. Bakit 3? Sa hindi nakakaalam ng square root, yan yung dalawang number na parehas na pag minultiply mo ay 9 or sakto sa hinahanapan natin ng square root. Halimbawa, 3. Pag dalawang 3, minultiply mo, 3 times 3 equals 9. Okay? Halimbawa, yung 4. Yung square root ng 4 ay 2. 2 times 2 equals 4. Okay? So ngayon, dahil 3 ang square root ng 9, ibig sabihin, 3 meters ang height natin sa triangle. So ngayon, kung 3 meters ang height natin sa triangle, 3 meters din ang height natin sa trapezoid. Okay, kompleto na. Ang B1 natin ay 7 meters. Ngayon, dahil alam na natin ng height ng trapezoid, babalik na natin ang length ng ating B2, which is 15 meters. Kasi binalik na natin eh. Kanina, hinati natin dahil gusto lang natin malaman ang height. Okay? So ngayon, magagamit na natin ang ating formula para sa trapezoid, which is area equals B1 plus B2 times height divided by 2. Okay? Yung B1 natin ay 7 meters.
ang B2 natin ay 15 meters. Ang height natin ay 3 meters. Okay. 7 plus 15 equals 22. Okay. 22 times 3 equals 66. 66 divided by 2 equals 33 square meter. Yan ngayon ang laman na square meter sa loob ng ating trapezoid. Okay? Thank you. Sana may natutunan kayo. I love you.